Nakatikim ka na ba ng kombinasyon ng bawang at honey? Alam mo ba na kapag pinagsama ang bawang at honey, lalo na kapag fermented, nagiging superfood sila na may sandamakmak na benepisyo sa ating katawan? Narito ang mga sekretong taglay ng bawang at honey at kung paano ito ginagawa. Tuluyan ng lalayas ang mga bakterya sa loob ng iyong katawan. Sa isang scientific study, natuklasan ang bawang at ang isang uri ng hay na tinatawag na Tasmahani ay may kakayahang labanan ng iba't ibang uri ng mga bakterya. Hindi lang basta lalabanan, kundi papatayin at pipigilan ang pagkalat ng mga ito sa ating katawan. Ang mga bakterya na ito ang madalas na sanhi ng mga sakit tulad ng pneumonia at food poisoning. Kasama rito ang mga salari na Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus at Salmonella. Hindi lang doon nagtatapos ang kanilang kakayahan. Sa isa pang pag-aaral, natuklasan ang gatas ng bawang at honey ay may kakayahang labanan ang mga uri ng bacterial infection na hindi nagagamot ng mga karaniwang antibiotics. Ngunit, kailangan pa natin ng mas maraming research para malaman kung gaano kaepektibo ang bawang at honey laban sa bacterial infection sa katawan ng tao. Sa ngayon, hindi naman masama ang ituloy ang pagkonsumo natin na araw-araw ng fermented garlic at honey, diba? Maglalakad ka na sa labas with confident na walang takot sa virus. Alam niyo ba na may uri ng mga honey na may kakayahang labanan ng mga virus? Ito'y makatutulong gamutin ang sikon, trangkaso at iba pang sakit. Sa isang laboratory review, natuklasan na ang manuka honey ay may kakayahang pigilan ang paglala ng trangkaso. Ang mga researchers ay nagpahayag na ang honey, lalo na ang manuka honey, ay halos kasing epektibo na mga gamot na pang-kontravirus. Ayon sa mga eksperto, ang bawang ay may kakayahang bawasan ang chance tamahan ng sakit sa puso at stroke. Ito ay nagpapababa ng presyon ng ating dugo at kolesterol. Iniiwas ang pamumuo ng dugo at nagpapalambot sa ating mga blood vessels na maaaring maging sanhi ng iba't ibang sakit. Ayon sa review mula sa Journal Nutrition, natuklasan din na ang mga sulfur molecules sa bawang ay maaaring magbigay proteksyon sa ating heart muscles mula sa anumang pinsala at pinapalakas ang ating blood vessels. Importante ito upang maiwasan ang sakit sa puso, blood clots at stroke. Ang LDC o ang tinatawag na bad cholesterol ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagsikip ng ating mga blood vessels na nagdudulot ng sakit sa puso at stroke. Sa isang pag-aaral, natuklasan na ang bawang ay may kakayahang pagpapababa ng level ng LDC cholesterol. Ang bawang at honey ay hindi lamang ordinary add-on sa ating mga nilulutong putahe. Sila ay may kakayahang balansihin ang ating immune system at magbigay proteksyon sa ating utak mula sa mga sakit na kadalasang nauunay sa pagtanda tulad ng dementia at Alzheimer's. Sa kasalukuyan, patuloy tayong naghahanap ng karagdagang evidence upang patunayan kung paano nagagawa ng bawang na iwasan at mababagal ang mga sakit na nauugnay sa pagtanda. Sa mga naunang pag-aaral, natuklasan na ang bawang, lalo na ang Agent Garlic Extract, ay mayaman sa antioxidant na tinatawag na thiolic acid. Ang antioxidant na ito ay maaaring magbigay proteksyon sa ating utak mula sa mga posibleng pinsala na dulot ng pagtanda at iba't ibang sakit. Pinapaganda rin ito ang ating memorya, concentration at focus. Kung nais mong subukan ang tamang paraan ng pagbababad ng bawang at honey, gawin ang mga sumusunod na steps. Una ay balatan at taddarin ang mga bawang. Pangalawa ay ilagay ang mga tinadtad na bawang sa isang malinis na lalagyan o jar. Pangatlo ay lagyan ng honey ang tinadtad na bawang hanggang sa tuluyang mapuno ang jar. Pang-apat ay takpan ang lalagyan at hayaang nakababad ito sa loob ng 5 araw. Panglima ay kung makikita mo na ang maliliit na bula sa loob ng jar, ibig sabihin ay nag-uumpisa nang lumabas ang mga katas ng bawang. Pang-anim, pagkatapos